I have decided not to run for president, not to run for president, not to run for president during the elections of 2004. December 30, 2002, nang sabihin ni Pangulong Gloria Arroyo na siya ay hindi nalalahok sa 2004 presidential election. Ito ay once na matapos niya ang unfinished term ni dating Pangulong Erap at iukol na lamang niya ang mga natitirang panahon sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Pero noong 2003 ay binawi niya ang kanyang pahayag at sinabing tatakbo na nga siya sa pagkapangulo dahil para sa kanya ay marami pa daw siyang dapat gawin sa pagbabago ng bansa. Pero sa kabila ng desisyon niyang ito ay nabas siya ng kanyang mga kritiko at sinabing wala raw siyang isang salita. At dito nga sa taong 2004 ay muli nga siyang magwawagi bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sisikat sa taong ito ang kantang Itsumo mula sa hip-hop group na Daisen K9. Kantang may Japanese sa bandang chorus na masasabi rin namang isang love song. Kaya naman nagustuhan ito ng maraming gangsters sa panahong ito sa ating bansa. Sa taon ding ito 2004 ay magpapasimula o ma-establish ang Presidential Museum Library na dating tinawag na Malacanang Museum. Ito ay isang museo at aklatan na nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno ng Pangulo ng bansa. Layunin ng museong ito ang pagpipreserve ng mga kasaysayan ng Pangulo ng Pilipinas at ng Malacanang Palace. Nagtap naman ng halos 12 consecutive weeks sa Billboard Hot 100 ang kantang Yeah nitong si Usher na na-release January 10, 2004. Ang kantang sobrang sumikat sa kabuuan ng 2004. January 12 naman 2004 nang ma-release ang kantang This Love ng international band na Maroon 5. Ito ay mula sa kanilang album na Songs About June. Kantang nakapasok din sa halos lahat ng top chart sa buong mundo. January 16, 2004 nang ganapin naman ang annual PBA draft kung saan ang naging first pick ay itong si Rich Alvarez na kinuha ng Shell. Second pick naman itong si James Schaap na kinuha naman ng Pure Foods. At third pick naman itong si Mark Pingris na kinuha naman ng FedEx. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit... Sisikat din sa taong ito ang kantang Simpleng Tao nitong si Glock 9 na mula sa kanyang self-titled debut album na Glock 9 noong 2003. Kantang nagpapahayag ng tunay na pagmamahal na sisikat din sa ating bansa. Isa namang alternative power ballad song ang na-release ng bandang Hubastang, ang The Reason, January 26, 2004. Isang kantang magre-resonate sa iyong pandinig at sa iyong isipan sa panahong ito. Ito ay dahil lagi itong pinapatugtog sa mga radyo at sa mga top chart. Na-release naman February ang album na As the Music Plays ng bandang Bamboo. Ang bagong banda nitong si Bamboo Manyalak, kung saan nakapaloob dito ang mga kantang Mr. Clay, Masaya at ang Noipi. Kantang sisikat ng gusto sa taong ito na nagpapakita rin ng pagmamahal sa pagiging Pilipino. At dahil naman sa pagtakbo nitong si FPJ ng pagkapangulo sa taong 2004, agad na kumilos at gumawa ng hakbang ang mga kalaban niya sa politika nang questionin ang kanyang pagka-Pilipino, kung saan ay naghain pa nga ng kaso itong sa Victorino Fournier para siya ay ma-disqualify. Pero sa kabila naman ito ay kinatigan naman ng Korte Suprema itong si FPJ at sinabing legit naman daw ang kanyang pagka-Pilipino. Hindi kita nakikita. Mga pangarap na hinahanapan ng katuparan. Ni minsan ba, hindi mo naisip? Sumunod na araw, February 11, 2004. Nang ipalabas naman sa takilya ang pelikulang Milan itong sina Piolo Pascual at Claudine Barreto. Iikot ang kwento sa buhay Milan ng mga bida sa pelikula na itong sina Lino at Jenny. Sisikat din sa taong ito ang kantang panaginip ng hip-hop group na Crazy As Pinoy na nagustuhan din ng mga mahilig sa ganitong genre tulad ng mga
hip-hop. Na-launch naman February 22, 2004 ang One Sports, ang kumpanyang namamahala sa sports division ng TV5 network na dati ring tinawag na ABC5 Sports. February 23 naman 2004 nang maipalabas naman sa ABS-CBN ang teleseryeng Marina na pinagbidahan din itong si Claudine Barreto. Ito ay kwento ng isang batang babae na isinumpa ng isang diyosa ng karagatan para maging isang sirena. Dahilan para iwan niya ang pagiging tao at manatili na lamang sa katubigan. Pero naroon na sa paglipas ng panahon ay naroon pa rin ang paghahangad niya na makabalik sa pagiging normal na tao. February 25, 2003 nang marilis ang sinasabing most realistic Jesus Christ movie, ang The Passion of the Christ, na idinirect nitong si Mel Gibson at pinagbidahan ni Jim Caviezel. Pelikulang nakapoko sa 12 oras na buhay ng ating Panginoong Hesukristo hanggang siya ay maipako sa krus. Naganap naman sa taong ito 2004 ang malagim na pambobomba sa Super Ferry 14. Gabi ng February 26, 2004 nang maglayag ang barko mula sa Manila papuntang Bacolod at Iloilo City na sinasabing may lulan na 899 na pasahero at mga crew, kung saan sinasabing inilagay daw sa isang TV set ang halos 4 na kilo na TNT bomb. Ito ay malapit sa lugar kung saan medyo madaming tao. At dakong alas 11 ng gabi nang sumabog na ito. Ito ay sa gawing El Fraile pa lamang o sa Corregidor Island pa lamang, malapit pa lang. At dahil sa tindi ng pagsabog, dakong 1:30 ng madaling araw ay inisyu na ng kapitan ng barko ang abandoned ship. Kaya naman may mga nagtalunan din sa barko nang dahil sa takot. At February 29 nang malaman na at estimahin ang mga naging biktima ng pagsabog na ito, ay sinasabing umabot ng 180 ang binawian ng buhay. Agad inako ng Abu Sayyaf ang nasabing krimen. Pero agad din naman itong pinabulaanan ng mga otoridad o ng militar. Siyempre naroon yung nahihiya sila sa kanilang kapabayaan. Pero sa mas malalim pang pag-iimbestiga ay napatunayan talaga na mga Abu Sayyaf nga ang nasa likod ng pag-ataking ito. Nagpasimula naman sa ABS-CBN February 28, 2004 sa pinakatumatak din na anime sa bansa, ang Naruto. Ito ay kwento ng isang batang ulila at ninja na si Naruto Uzumaki. Nasa kabila ng kanyang pagiging outcast ay nangarap siya at nagsanay na maging isang Hokage balang araw o isang napakagaling na ninja. Nagsimula naman March 1, 2004 ang ipinangtapat ng ABS-CBN sa Starstruck, ang Star Circle Quest. Isa din itong reality artista search competition na original naman pinag-usan itong sina Luis Manzano at Jody Santa Maria, kung saan ito namang si Hero Angeles ang itinanghal na Grand Questor. Sa taon ding ito ay maghihit sa ating bansa ang iba't ibang mga OPM songs tulad ng Kahit Sandali nitong si Jeneline Mercado, Langit Ka Lupa Ako nitong si Faith Cuneta, Ba't Di Mo Pagbigyan itong si King, Di Ko Kaya nitong si Eric Santos, at Bakit Pa Ba nitong si JR. Mga kantang hanggang sa ngayon ay bahagi pa rin ng buhay ng mga Pilipino at lagi rin nalaline up sa mga video okay. Malungkot na balita naman na ang maaksidente at bawian ng buhay ang sexy actress na si Halina Perez, kung saan bumangga kasi ang sinasakyan niyang van na mula sa Bicol pauwing Manila. Dead on arrival na siya nang makarating sa ospital. Nagpasimula naman sa GMA7 March 15, 2004 ang mga news program na 24 oras at Saksi, Liga ng Katotohanan. Mga programang hanggang sa ngayon ay naghahatid pa rin ng serbisyo at balita.
Maririnig din sa mga radyo sa panahon ito ang international rap song na Rock It ng rapper na si Master P. Kanta na talaga namang mapapaindak ka once na marinig mo dahil sa ganda ng beat nito. Samantala sa taon ding ito ay hindi pa nagtatapos ang kasikatan ng bandang Linkin Park, kung saan sisikat din ang kanilang kantang Numb at makakapasok sa iba't ibang mga top chart international. Lilikha din ang kani-kaniyang pangalan sa industriya ng musika sa taong ito ang mga starry na million contestant at champion na sina Eric Santos, Christian Bautista at Sherin Reyes, kung saan ay sisikat ang kanta nitong si Sherin Reyes na Come On and Out of the Rain, ang The Way You Look at Me at ang Color Everywhere nitong si Christian Bautista. At ang Pagbigyang Muli nitong si Eric Santos. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala. At syempre hindi rin magpapahuli ang grand winner ng Star for a Night na si Sarah Geronimo. Mula nang manalo siya sa kompetisyon ay sumikat na ang halos lahat ng kanyang mga kantang na-release, tulad ng mga Celine Dion revival song, Forever's Not Enough, If Only at ang Sayo. Mga kantang sobrang sumikat sa taong 2003 at taong 2004. Na-establish naman buwan ng Abril 2004 ang Alagang Kapatid Foundation na dating tinawag na Operation Tulong Bayan, isang organisasyon sa ilalim ng TV5 Network Incorporated na nagbibigay o naghahatid ng tulong sa mga nangangailangan at sa oras ng kalamidad. April 17, 2004 naman, nang magpasimula naman sa GMA7 ang programa ang Art Angel, isang art at infotainment show na pinag-usapan nitong si P. Arcangel, Tony Petcaba at nitong si Crystal Reyes. Programang nahawig din sa Art School, kung saan marami ka rin matututunan sa paggawa ng iba't ibang mga bagay. At sisikat din sa taong ito ang kantang Answer the Phone ng Korean singer na si Mina o si Shim Mina. Kantang masasabing isa sa pinakauna o naging pioneer na Korean song na sumikat sa ating bansa, na nag-hit ng gusto at nakapasok sa mga top chart. Kaya nga ginawan pa ito ng English version nitong si Roxanne Barcelo na sa mga panahon ito ay nakikilala sa tawag na Roxy. Sisikat din sa taong ito 2004 ang 2003 release song na My Immortal ng international band na Evanescence. Matapos ang tagumpay ng kanta nilang Bring Me to Life, ay sumunod naman ang kantang ito na sisikat din ng gusto sa ating bansa at international. Naganap naman May 9, 2004 ang unang pagharap nitong si pambansang kamao Manny Pacquiao at ni El Dinamita Juan Manuel Marquez. Ito'y sa larangan ng boxing, kung saan sa kabila ng napabagsak nitong si Manny Pacquiao, itong si Juan Manuel Marquez sa unang round ay naging draw lamang ang labang ito. Pero sa kabila naman ito ay tinuring pa rin ng mga Pilipino na panalo ang ating pambato na si Manny Pacquiao. Sumunod na araw, May 10, 2004 ay ginanap sa ating bansa ang 2004 Philippine General Election, kung saan boboto ang mga Pilipino ng bagong Pangulo, ikalawang Pangulo, at sa mga legislative at local position. Sa totoo lang, ayon sa batas ay hindi na talaga pwedeng tumakbo pa ang isang Pangulo matapos ang kanyang isang term nang siya ay maiboto ng mga Pilipino. Pero dahil sinasabing sinulo lamang daw o ipinasa kay Pangulong Gloria ang nabakanting posisyon ni Pangulong Erap, kaya naman pwede pa rin daw siyang tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Bagaman marami pa rin kumukwestiyon dito at sinasabing labag daw sa saligang batas. At yun na nga, nanalo itong si Pangulong Gloria sa botong mahigit 12 milyon kontra dito kay Fernando Poe Jr. kung saan ay lumamang siya ng mahigit 1 milyon lamang. At nagwagi naman sa pangalawang Pangulo itong si Noli de Castro na lumamang naman ng kulang 1 milyon kay Loren Legarda. Pero sa kabila ng pagkapanalo ni Pangulong Gloria ay napuno ng kontrobersya ang sinasabing resulta ng eleksyon. Kontrobersyang pinagtibay
nang lumabas sa 2005 ang wiretap conversation nila ng COMELEC Secretary na si Virgilio Garciliano. Kung sana'y binibili na niya raw ito sa dapat maging resulta ng eleksyon. Tulad namang nakaraang taon 2003 ay maagang papasok sa bansa ang isang bagyo sa buwan ng Mayo nang pumasok sa bansa ang bagyong Dindo. Ito ay isang super typhoon na nanalasa sa eastern coastline ng bansa, sa Eastern Samar at nagpaulan din sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Nagpasimula naman May 30, 2004 ang programang Rated K, isang magazine show sa ABS-CBN na pinag-usan nitong si Corina Sanchez. Programang nahawig din sa Balitang K at sa ngayon naman ay sa Rated Corina. Sa buwan naman ng June, nagpasimula naman sa GMA7 ang documentary show na Reporter's Notebook. Ito ay orihinal na pinag-usan nitong sina Jiggy Manikad at Maki Pulido. Ang programang ito ay masabi rin sa isa sa mga nagmumulat sa atin sa mga pangyayari sa ating bansa, katulad ng Eyewitness. Kaya naman nakakuha rin ito ng napakaraming mga parangal. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Isa pang patok na kanta ng Black Eyed Peas ang na-release June 1, 2004, ang Let's Get Started. Isang pang party-party na kanta na talaga namang mapapaindak ka kapag napakinggan mo. Sa taong ito ay napakaraming bagyo ang pumasok sa bansa. Kabilang ang magkasunod na bagyo na bagyong Frank June 7, 2004 at bagyong Hiner June 9, 2004. Mga bagyong nagdala ng matinding pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon at kumuha rin ng 30 buhay. Bea? Simon, diyan ka lang. Sa palagi ko ito ng gabi. At dahil naman sa kasikatan ng mga Korean series, ay tinangkilik din ng mga Pilipino ang mga Korean movies, tulad ng My Little Bride na sumikat din sa bansa sa taong ito, na isang napaka-cute na pelikula. At June 30, 2004 naman, nang ma-release naman ang Part 2 ng Spider-Man, na pinagbidahan pa rin itong si Tobey Maguire. Broken, bagsak sa mga exam, laging late sa trabaho at laging late sa paaralan. Ganyan ang sitwasyon nitong si Peter Parker sa pelikulang ito. Kaya naman maapektuhan ang kanyang pagiging Spider-Man o superhero. At dito naman sa pagkakataong ito ay papasok sa eksena itong si Dr. Octopus, isang scientist na obsessed sa paggawa ng mga dangerous experiment. At dahil sa pag-aasik nito ng kasamaan, ay muling babalik ang kapangyarihan nitong si Peter at muli siyang babalik sa pagiging Spider-Man para labanan nitong si Dr. Octopus. June 30 din magpapasimula ang second term nitong si Pangulong Gloria, kung saan isusulong niya ang kanyang polisiya na BIT-DIAD, isang abbreviation, ang Balanced Budget, Education for All, Automated Election, Transportation and Digital, Infrastructure, Terminate the Fighting with MILF and the NPA, Heal the Wounds of EDSA 2 and EDSA 3, Electricity and Water for All, Opportunity and Livelihood, 10 million jobs for the Filipinos, Decongestion of Metro Manila, and develop former Americans bases like Subic and Clark. Ito ang masabing bago niyang plataforma na isusulong niya sa panibago niyang termino. Dahil sa taong 2004 din na sinasabing malala na ang kahirapan ng mga Pilipino. Dito nga rin sa pagkakataong ito mauso ang pagkain ng pagpag at makikita mo ay mabenta rin ang mga instant noodles talaga. Marami ang mga Pilipinong nagugutom na masabing konektado rin sa paglobo ng populasyon na hindi na rin makontrol. July 3 naman 2004 ay nagpasimula sa GMA7 ang Pinoy Pop Superstar. Ito ay reality competition din na pinag-usan pa rin itong si Regine Velasquez, kung saan tinanghal na grand champion dito ay itong si Jonalyn Viray at naging runner-up naman itong si Brennan Espartines. Yari
Sa kaparehong araw, July 3, 2004, ay pinalabas din sa GMA7 ang Bitoy's Funniest Videos, isang comedy show na pinag-usan nitong si Bitoy o si Michael V, na masabi ring isang prank show dahil sila ay nang-good time dito at makikilala pa nga ang linyang at isang krisis naman ang hinarap ng bansa nang dukutin ng kababayan natin na OFW, isang truck driver sa Iraq. Itong si Angelo de la Cruz. Siya ay dinukot ng mga terorista sa lugar at bilang kapalit ng paglaya niya ay humiling ang mga ito na i-pull out ng ating gobyerno ang ating military contingent. Ito yung mga sundalo natin na tumutulong nga sa Amerika sa pakikipaglaban. Naging mahirap para sa Pilipinas ang desisyong ito dahil syempre kaalyado natin ng Amerika. At ang nakakapagtaka pa nga ay ayaw ng Amerika na alisin natin ang ating mga sundalo sa Iraq. Ito ay kahit pa nakasalalay ang buhay ng ating kababayan. Pero kahit ano pang sabihin ng ibang lahi o ng kahit sino pa, ay nangibabaw pa rin at namayani ang pusong Pinoy, ang awa sa ating kababayan. Kaya naman agad pinulaw o umalis ang mga tropa natin sa Iraq. At doon na nga napalaya itong si Angelo de la Cruz. Isa pang Maroon 5 song ang sumikat at na-release July 27, 2004, ang She Will Be Loved, na magiging bahagi din ng sound trip ng mga Pilipino sa panahon ito. Gumuho naman July 23, 2004, ang SAI Building, isang 5-year-old at 8-story building sa Padre Rada Street sa pusod ng Divisoria, kung saan sa pagbagsak nito ay napinsala ang isang palengke at ang iba pang mga establishmento sa lugar. Sa kabila naman nito ay wala namang binawian ng buhay. At nauso rin sa taong ito, 2004, ang mga kantang sinasabing wala raw sustansya pero masarap naman pakinggan. Ito yung mga tinatawag na novelty song. Last year ay sumikat ang mga kanta ng Sex Bomb at sa taong ito ay masusundan pa ito dahil marirelease din nila ang kantang Halukay Ube. At magpapatuloy din ang kasikatan ng kanta nitong si Bayani Ag Bayani na 88. Tayo'y mag-88. Sisikat din ang Totoy Bibo at ang Pamelawan nitong si Vong Navarro. Pamelawan, igalawang katawan, Pamela, tumembot ng gana. Ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw. At ang Nakaka at ang Jumbo Hotdog ng Maskulados. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil. Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba? Bulaklak ng Viva Hot Babes. Kanto nitong si Joey De Leon. Sige na, sa akin magpakantun ka na. Huwag dyan ng The Baddies. At Sasakyan Kita nitong si Kay Brosas at marami pang iba. Mga kantang bumubuhay talaga sa mga okasyon hanggang sa panahon natin sa ngayon. August 2, 2004 ay magpapasimula naman ng phenomenal na teleserye na Mulawin sa GMA7 na pinagbidahan nitong si Richard Gutierrez, Angel Locsin at Dennis Trillo. Kwento nitong si Alwina, isang sugong Mulawin, kasama ang mandirigmang Mulawin na si Agilus, kung saan sama-sama na ng lalabanan ng kasamaan na ihahasik ng mga masamang taong ibon na Ravenna para mapanatili ang magandang ugnayan ng mga tao at ng mga taong ibon. At sa teleseryeng ito ay sisikat ang kantang Ikaw Nga ng bandang South Border. August 13, 2004 nang ganapin sa Athens, Greece ang 2004 Summer Olympics, kung saan nagpadala tayo ng 16 na kalahok, 12 lalaki at 4 na babae. Ito ay para sa 6 na sports at as usual ay bokya na naman ang ating bansa dahil wala tayong naiuwi na kahit anong medalya.
August 29 nang marilis naman ang international song na My Boo. Duwit nitong si Asher at ni Alicia Keys. Suki itong si Asher ng pagtatap sa Billboard Hot 100 dahil ang kantang ito ay mamamalagi sa nasabing top chart ng 6 na linggo. Itong si Asher ay sobrang sikat na sikat sa mga panahon ito. Kaya naman lahat ng kanta niya ay tinatangkilik talaga kahit nating mga Pilipino. At sa taon ding ito ay may makakalimot ba sa pulis ni Samuel Quitebes, isang pulis na naaktuhang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At dahil sa pangyayaring ito ay tandad ng batikos ang inabot ng PNP na imbis daw na sumawata ay sila pa ang pasimuno ng kalokohan. September 15, 2004 naman, nang may palabas naman sa mga sinihan ang isa sa sinasabing pinaka-nakakatakot na horror movie sa Pilipinas, ang Pungsoy, na pinagbidahan itong si Chris Aquino. Isa rin itong horror masterpiece ng direktor na si Chito Ronyo. Kwento ng isang isinumpang Chinese bagwa na napasakamay nitong si Joy o ni Chris Aquino nga, kung saan papasok sa buhay niya ang maraming swerte. Pero kapalit naman ito ang pagkamatay ng mga taong nakapaligid sa kanya na nakikita ang sarili sa nasabing bagwa. Isang napakagandang horror movie na tumatak talaga, lalo na ang Chunky Corn Beef. September 18, 2004, sa GMA7 ay nagpasimula ang isa sa pinakasikat na anime sa buong mundo, ang One Piece. Kwento nitong si Monkey D. Luffy, isang batang nangangarap na maging isang hari ng mga pirata. Ito'y kung matatagpuan niya ang tinatawag na One Piece, isang kayamanan na iniwan ng Pirate King na si Goldie Roger. Sa kanyang adventure sa paghanap ay kasama niya ang kanyang grupo na Straw Hats at makakalaban nila ang iba't ibang grupo ng mga pirata sa karagatan maging sa kalupaan. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try. Isa pang hip-hop song ang na-release September 27, 2004, ang Drop It Like It's Hot nitong si Snoop Dogg na nagtap din sa Billboard Hot 100. Ito'y ng 3 linggo. Kung mapapansin nyo, laging mga hip-hop song talaga ang nagtatap sa Billboard Hot 100. Ang kantang ito'y masabing signature nitong si Snoop Dogg na sumikat ng gusto sa buong mundo. Buwan ng Oktubre na magpasimula naman ang GCash na nasa ilalim ng Globe Fintech Innovations Incorporated. Sa ngayon ay tinatawag din itong isang online wallet na gagamit sa pagbabayad ng kung ano-ano at syempre ang pagka-transfer ng pera online. Kaya naman masabing malaking convenient ito para sa mga Pilipino. Sa taong ito, 2004, imbis na usual calendar mula February hanggang December ay sinimulan October 3, 2004 ang PBA season. Binago ang format kung saan ginawa lamang 2 ang komperensya, ang All Filipino Cup at ang Fiesta Conference. At ang season na ito ay magtatapos 2005. Nagpasimula naman sa ABS-CBN ang fantaserye na Kristala na pinagbidahan naman itong si Judy Ann Santos. Kwento nitong si Tala na nagkaroon ng kapangyarihan gamit ang isang magical crystal. Ito'y para labanan ng iba't ibang kasamaan sa mundo. October 10, 2004 nang marilis naman ang Between the Stars and Waves na album ng River Maya, kung saan ay nakapaloob dito ang kantang Liwanag sa Dilim. Kantang makahulugan at masasabing isa din sa nagpapakilala sa kung gaano kagaling sumulat ng kanta itong si Rico Blanco. Sisikat din sa taong ito ang kantang Sige ng Pinoy band na Six Cycle Mine, kung saan magiging theme song pa nga ito ng mga inuman at binibirit sa kung saan-saan. Sa pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, isang aksidente nang madiskaril lang tren ng PNR sa release nito at mahulog sa bangin. Ito ay sa Padre Burgos sa Quezon, kung saan 6 ang binawian ng buhay at mahigit 100 naman ang sugatan. November 5, 2004 nang marilis naman ang international film
na The Incredibles. Kwento ng pamilyang superhero. Sa pangunguna ni Mr. Incredible, ang tatay, at ni Elastic Girl, ang nanay naman. Kung saan ay lalabanan nila ang kasamaan. Naging interesado naman ng mga Pilipino sa nasabing Hollywood cartoon movie. Ito ay dahil isa ang kababayan nating si Jenny Cruz Santos sa illustrator nito. Pasabog naman ng ibunyag nitong si Keanu Reeves sa taong bayan ang sikretong kalakaran ng tinatawag ng escort service sa mga politiko sa bansa, kung saan siya mismo ay dumaan dito. At ayon sa kanya kaya siya lumantad ay para makatulong at masugpo na ang ganitong gawain. Mga ulat na maaasahan. I-KMJs mo na yan. November 4, 2004 na magpasimula ang Kapuso Mo Jessica Soho. Isa sa pinakasumikat at hanggang sa ngayon ay masasabing sikat pa rin naman na magazine show sa ating bansa. Ay papalabas naman sa ABS-CBN ang Korean novela na Lovers in Paris, November 15, 2004. Isa rin ito sa Korean series na nagustuhan ng mga Pilipino. Kwento nitong si Jeju at Taeyang na nagkagustuhan sa Paris, kung saan magpapanggap na fiancé nitong si Guju, itong si Taeyong, hanggang sa sila sa tuluyang magka-developan. Samantala isang malagim na krimen naman ang naganap November 16, 2004, ang Hacienda Luisita Massacre, isang madugong dispersal ng mga kapulisan at mga sundalo sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, isang sugar plantation na pag-aari ng mga Kuwangko, pamilya ni dating Pangulong Cory. Iginigit ng mga manggagawa o ng mga magsasaka ang kahilingan nila sa pagtaas ng sahod, maayos na benepisyo at pamamahagi ng lupa. Pero bala ang sinagot sa kanila ng mga otoridad. Krimen na hanggang sa ngayon ay sinasabing hindi pa rin lubos na kukuha ang katarungan dahil sa merong binawian ng buhay dito at napakaraming sugatan. Isang dilubyo naman ang naganap sa taong ito. Nang sa loob ng 2 linggo lamang ay 4 na bagyo ang dumaan sa ating bansa. Mula November 18 hanggang December 2, ang bagyong Onding na kumuha ng 69 na buhay. Ang bagyong Violeta kung saan 28 naman ang nasawi. Ang pinakamatindi, ang tropical depression na si Winnie, kung saan ay halos 800 naman ang binawian ng buhay. At humabol pa sa buwan ng Disyembre ang bagyong Yoyong na kumuha rin ng 69 na buhay. Marami ring mga kabahayan at kabuhayan ang nasira. Lumubog sa baha ang malaking bahagi ng bansa, kaliwat kanan ng naganap na landslides. Kaya naman ganun na lamang ang pagdadalamhati ng maraming mga Pilipino. At humabol pa sa taon ding ito ang isa pang terrorist attack nang pasabugin ang isang public market sa General Santos, kung saan 15 naman ang binawian ng buhay at 69 naman ang sugatan. December 14, 2004. Nang binawian ng buhay ang hari ng pelikula na si FPJ. Isinugod siya sa ospital gabi ng December 11, 2004. Ito dahil nahihilo raw siya at masama ang pakiramdam. At habang nasa ospital ay sinasabing na stroke siya at agad namang nakomatos. Ito'y habang ginagamot ang kanyang brain clot at hindi na siya nakarecover pa. Ito'y dahil sa kanyang cerebral thrombosis at multiple organ failure. Milyon ang nagdalamhati at nakiramay sa pangyayaring ito at libo-libo naman ang nakipaglibing sa kanyang huling hantungan. Samantala sa 2004 Metro Manila Film Festival naman ay nakasama naman ang mga pelikulang Ice Timash 1941, Mahal Kita, Enteng Kabisote, Okay Ka Ferico, The Legend, Plastic Man, Unang Banat, Mano Po 3, My Love, Panaghoy sa Suba, Sigaw, So Happy Together at ang Spirit of the Glass. Nagwagi bilang Best Picture ang Mano Po 3, My Love. Best Actor naman itong si Christopher De Leon sa Mano Po 3 at Best Actress naman itong si Vilma Santos sa Mano Po 3 pa rin. At nagwagi naman na Best Director itong si Cesar Montano para sa Panaghoy sa Suba. Samantala sa taon ding ito ay kinatuwaan ng mga Pilipino ang matagumpay na paghihiwalay ng conjoined twist na sina Carl at Clarence Aguirre. Kwentong sinubaybayan ng mga Pilipino hanggang sa sila ay dalhin sa ibang bansa
kung saan ay naging matagumpay nga ang kanilang operasyon. Isa ang taong 2004 sa masabing pinakamalalang taon pagdating sa karahasan na dala ng terorismo. Kumakalaman sikmura ng mga Pilipino dahil sa kahirapan at tumitindi rin ng issue sa lipunan at hindi mawawala ang korupsyon sa politika. Sa pagpapasimula ng ikalawang termino ni Pangulong Gloria Arroyo, ay matutupad niya kaya ang kanyang mga pangako na iahon ng ating bansa sa putik. Gayong sa taong 2005 pa lamang ay bubungad na at gigimbal sa taong bayan ang kanyang Hello Garci scandal. Magaganap din ang malagim na mining disaster sa Mount Diwata sa Compostela Valley. At tatatak din ang jailbreaker o pagtakas at ang hostage taking ng mga bilanggong leader ng mga Abu Sayyaf. Itong sina Commander Robot, Commander Global at Commander Kosovo. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung di ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Dahil marami pa tayong mga timeline na tatalakayin. Maraming salamat sa inyong mga pao at see you sa next episode. Bye bye!